Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat? For today's video, sasagot ulit tayo ng katanungan po ng mga kaibon natin. Ito po yung unang tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, Sir, ask ko lang bakit lagi akong namamatayan ng inakay kapag nag-apat o tatlo ang inakay? May subo naman. Ang problema, na dadaganan minsan nilalayo ko yung maliliit na inakay pero nadadaganan pa rin. Anong pwedeng gawin? Lahat ng parisan ko laging namamatayan ang pangatlo o pang-apat na pisa. May mga subo naman hindi nabubuhay ang tatlo o apat na inakay. Anong gagawin ko, sir? Mga kaibon, disclaimer lang po. Ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga po ng mga ibon. Sa tanong sa atin ng kaibon natin kung ano daw ba ang dapat gawin, dahil ang mga breeder daw ni sir, kapag merong painakay na tatlo or apat, namamatay yung mga huling napipisa, nadadaganan daw. So yan po talaga ang rason dyan kung bakit namamatay. Nadadaganan yung mga maliliit ng mga nauna, yung malalaki na naging kapatid nila na inakay. So yan talaga ang number one na rason kung bakit namamatayan tayo ng mga huling painakay. So dapat ganito po ang gawin natin mga kaibon. Dahil po ang breeder natin hindi talaga gaanong magaling mag-alaga ng mga painakay, so dapat tulungan natin yung breeder natin. Kasi mga kaibon, merong mga breeder na talagang magagaling. Na ipakita ko na dati yung mga breeder ko na talagang magagaling bumuhay ng mga inakay. Kahit na 4 or 5, kayang-kayang buhayin po yung mga inakay. Kahit po merong mga inakay sila na maliliit, talagang hindi po namamatay. Hindi rin po nadadaganan gaano at maaalagaan talaga ng breeder natin. Kasi ang mga breeder natin, dapat kung talagang magaling siya, ito ang senyalis niyan. Kapag nakita po ninyo na ang inakay sa loob ng nest box, for example 4, meron dyan for example 2 na malaki na at 2 na medyo maliit pa, or kaya naman 1 na maliit. Pag magaling ang breeder, mapapansin mo yan, nakahiwalay dapat yung maliit sa malaki. So ganyan kagaling ang mga breeder natin mag-alaga dapat. Yung malalaki pinagsasama-sama at yung maliliit pinagsasama-sama rin. Ganyan ang senyales ng napakagaling na breeder. Hindi po dapat sama-sama lahat. Dahil yan nga, kapag sama-sama lahat, talagang madadaganan yung maliliit at mamamatay. So kung meron kayong mga breeder na kapag sinilip ninyo, halimbawa may painakay na 4 or 3, kapag sinilip po ninyo na nakahiwalay, nakabukod yung malaki at nakabukod din yung maliit, huwag nyong gagalawin. Huwag nyong pagsasama-samahin ulit. Breeder po ang gumagawa niyan. Ganyan po kagaling mag-alaga ang breeder po ninyo. Pinagsasama-sama ang maliliit at pinagsasama-sama ang malalaki para po hindi madaganan. So, bago kayo sumilip, tingnan nyo muna. Pagbukas ninyo, tingnan ninyo kung nakahiwalay ba ang malaki, nakahiwalay ang maliit. Kapag nakahiwalay ang malaki at nakahiwalay ang maliit, huwag nyong gagalawin. Dahil ganyan po ang pamamaraan ng breeder. Para hindi madaganan yung mga maliliit. Pero kapag ang breeder po ninyo may painakay na 4 or kaya naman 3, tapos merong maliliit, may malaki, tapos kumpulan, talagang hindi gaanong magaling yung breeder natin sa pagbuhay ng inakay. At merong madidisgrasya palagi dyan. Yung maliliit, palagi po yan madadaganan. So ganito po ang technique na lang dyan. Dahil breeder natin ang may alam sa mga ganyan, tutulungan na lang natin yung breeder natin kung hindi siya magaling. Kung meron po tayong mga ibang breeder na merong inakay, so pwede natin ipaposter yan, sacrifice. Pagsamasamahin natin yung malalaki at pagsamasamahin natin yung magkasing liliit. So ganyan po ang dapat nating gawin. Halimbawa doon sa kabila mong pugad, meron din painakay doon. For example sa pugad na yan na yung breeder natin is ganon din. Hindi ganong magaling bumuhay, pinagsasama-sama yung maliliit at malalaki, at sa kabila ganon din.
pinagsasama-sama din yung maliliit at malalaki. So ang dapat na lang natin gawin para at least makasurvive yung mga maliliit, pagpapalit-palitin natin, kunin natin sa kabilang pugad yung malalaki, ilagay natin doon sa kabilang pugad para sama-sama na yung malalaki, at yung maliliit mo doon sa isang pugad, ilipat natin doon sa kinunan mo ng malalaki na meron maliliit din na natira. So ang bale mangyayari, pagsamahin mo yung malalaki at pagsamahin mo yung maliliit, pakitandaan mo na lang palagi kung alin yung mga pinaglalagay nyo po dyan. Mas maganda kung kaya nang lagyan ng leg band, i-leg band mo muna yung mga nilipat mo para hindi ka malito. At yung pinagkunan mo rin, wag mo munang lagyan ng leg band para at least hindi ka malito. So kung project Lutino Opa yan or project o anong project naman yan, mas maganda. Halimbawa, halos pare-pareho lang ang nagiging parisan mo, ganon din ang magiging ID ng mga inakay, so okay na yan. Ang bilis na yan, paglipat-lipatin mo, pagsamasamahin mo yung malalaki at pagsamasamahin mo yung maliliit. So iisang ID lang naman, for example, ang mangyayari sa mga painakay, okay na yan, walang problema. Yan lang po ang number 1 solution dyan. So lagi ninyong tatandaan, pag sumilip kayo sa breeder po ninyo na merong mga painakay, tingnan po ninyo kung nakahiwalay yung maliliit at nakahiwalay din yung malalaki. Kapag kaganyan, huwag nyong gagalawin, breeder po ninyo ang gumawa niyan. At yan, pinagsasama-sama talagang malalaki at maliliit para hindi madaganan yung maliliit. Napakagaling pong breeder kapag kaganyan yung mga alaga po ninyo. Pero kung kagaya nga dito kay sir na namamatay, medyo hindi gaanong kagalingan yung breeder bumuhay sa mga inakay dahil pinagsasama-sama niya yung maliliit at malalaki. Dito, swertihan na lang ito. Survive na lang kung survive yung maliliit. Pero kadalasan talaga, yan ang nangyayari. Nadadaganan, namamatay. Number 1 solution, ganyan po. Poster, samasamahin yung maliliit. Doon sa kabilang pugad, kuha ka ng malalaki. Isama mo dito sa isang pugad na may malalaki at kunin mo dito sa isang pugad yung maliliit. Ilipat mo din doon sa may pinagkunan mo ng malalaki na may naiwan na maliliit. So yan po, yung unang tanong sa atin at sana po nasagot ko ng maayos. Pangalawang katanungan sa atin, boss, good day. Anong ibig sabihin kapag nagbabawas ng pugad o nesting material ang isang pair? Thank you in advance po. Happy birthday. So ganito yan, maraming ibig sabihin kung bakit nagbabawas ng pugad yung mga alaga natin. Unang-una, baka sobra na po yung nailagay na pugad, mainit na masyado sa loob. So yan po, kapag masyadong mainit na sa loob, hindi tumatagal yung hen sa loob, talagang magbabawas po ng pugad yan at palagi po yan magbabasa ng nesting material. Mapapansin nyo naman yan dahil palagi yan nagbabasa ng nesting material at minsan naliligo palagi. Ang ibig sabihin yan, talagang mainit sa loob. So sila na mismo nagbabawas niyan. Yan po yung una na posibleng dahilan. Pangalawa, merong pair na hindi mo maintindihan. Kumuha ng nesting material, nagne-nesting sa loob. Pagkatapos, pag naboryong, walang ginagawa, kukuha na naman ng nesting material sa loob ng nest box, ilalabas. Merong ganyan na pair, nakaka-bad trip po ang ganyan dahil sobrang kalat at nakakapanghinayang dahil hindi mo malaman kung kapag nangitlog ba may nesting ba sila doon or magne-nesting ba sila or kailangan ba nilang ng nesting material. So kapag kaganyan yung breeder, ang ginagawa ko po dyan kapag yung breeder na labas-pasok ng nesting material, hindi rin ako nagtitigil sa kabibigay. Meron tayong breeder na ganyan na kapag nilagay nila ang nesting sa loob, binigyan mo for example ng nesting material, nag-nesting, hinakot papuntang loob ng nest box. Pagka ilang days, 3 days o 4 days, ilalabas uli nila yan pag walang ginagawa. So ang ginagawa nga natin, yan, halos palagi tayo nagbibigay ng sanga. Ang ginagawa natin kapag marami nang nailagay doon na nesting material sa loob, tayo na mismo nagbabawas at nilalagay natin sa ibang cage. So yan po ang minsan na nakaka-bad trip sa breeder kapag kaganyan na labas-pasok ng nesting material. So minsan may mga time yan na kahit na merong itlog tinatanggalan ng nesting. So ang dapat gawin mo sa ganyan, palagi ka lang magbigay din.
at palagi naman yan mag-aayos. Mga ilang araw din po yan, mga 4 days. So kapag po nakita mo naman na naghahakot na naman palabas, nilalabas naman yung ibang nesting, magbigay ka uli ng sanga. Isa-isa lang, wag marami. Isa-isa lang. Yung talagang may magagawa lang sila at ipapasok lang din nila. Huwag kayong magbibigay ng marami kapag may pugad na sa loob. Isa-isang sanga lang ng malunggay na maliit. So yan lang po ang ginagawa natin sa mga breeder. Minsan kasi ganyan po ang mga breeder natin. Yan lang naman ang kadalasan na nagiging dahilan kung bakit linalabas yung nesting material. Una, mainit. So kapag mainit, syempre magbabawas. Normal yon. Pero ang hindi talaga ganong normal itong labas-pasok ng nesting material. Binigyan mo ng nesting, gumawa ng pugad sa loob ng nest box. Kung wala na silang ginagawa, nabuburyong, hahakutin yung iba, maglalabas-labas ng pugad. So merong ganyang breeder. Kaya ang solution dyan, kapag okay yung pugad sa loob, kapag okay na, maganda na yung pagkagawa, kapag naglabas naman kahit na paisa-isa na nesting, magbigay ka ng isang sanga. At magne-nesting uli yan, aayusin niya uli sa loob, and then okay na uli yan. Pero kapag naglilimlim yan, hindi na yan gumagawa ng ganyan. Nababago din ang behavior. Lalo kapag malapit ng mapisa yung mga inakay or naglilimlim, nababago din po. So yan po, pangalawang katanungan sa atin. Pangatlo na tanong sa atin, Sir, tanong ko lang po kung kaya ba buhayin ng hen ang mga inakay. Namatay po kasi yung cock. Maraming salamat po and God bless. So na-experience ko rin ng mga ganitong senaryo na minsan nakakawala ang cock. Minsan naman na mamatay. Halimbawa po, meron niyang inakay, kaya po yan. Susubuan po yan ng hen. Kung halimbawa marami ang inakay, for example 4, kung talagang magaling ang hen, mabubuhay lahat yan, pero kawawa naman ang hen dahil sa pagod. Siyempre kinakailangan din yan ng katuwang talaga. Kapag po mga 2, okay lang yan, kayang-kaya po yan. Pero kung mga 4, posibleng mabawasan po yan. So ang gawin mo na lang po, kung 4 yan, kaya naman 3, antayin mo mga weeks old. Mag-handfeed ka kahit 1. Or kaya naman mag-handfeed ka kahit 2. Kung wala kang time, okay lang yan. Basta po tutukan mo lang sa pagkain yung mga alaga po natin. So kung magaling ang breeder, kayang-kaya po yung buhayin kahit walang cock. Kayang-kaya niya po yan. Halimbawa po, konti lang yan, 2, mas lalong okay lang po yan. Susubuan po yan ng hen. Wala pong problema kahit na walang cock. Mabubuhay po yan ng hen. So kung marami yan na lang ang tip ko. Tulungan mo ang hen. Kapag medyo malaki na, pwede nang i-handfeed. Mag-handfeed ka kahit 2. Para at least mapukusan din ang pagkain ng hen yung natirang kapatid. Kasi sa ganyang karami, hindi maiwasan po na malalagasan po yan. Dahil isa lang po ang bumubuhay. Dapat talaga tulungan para po mas lalong mabuhay yung mga inakay. So obserbahan mo na lang po. Pagka marami, mag-handfeed ka po kapag pwede na. So kung konti lang naman, mga 2, okay lang po yan. Kayang-kaya po yan ng hen. So mga kaibon, hanggang dito muna tayo. Sana po nasagot ko ng maayos ang katanungan po ninyo mga kaibon. Maraming salamat po. Happy birding po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.